Hello everyone! Welcome back again to my channel. By the way, this is Mentor Joba, a political science instructor, and my goal here is to help students on their studies. Okay, so if you are new to my channel, please don't forget to like this video today and subscribe to my YouTube channel in order for you to get updated on all my video uploads every week. Okay, so if you are done, then let's start! Last time, we were able to discuss what is the meaning of cultural relativism. So now, we will discuss or we will proceed in discussing what is cultural ethnocentrism. Okay, so what is cultural ethnocentrism? Okay, do you have any idea? So if you have, please write them down on the comment section. Okay, so let's proceed. So what is now the meaning of cultural ethnocentrism? So it says here that ethnocentrism is a type of bias that involves observing and judging other cultures or the world through the lens of your own culture. Okay, so what is the meaning of this cultural ethnocentrism? Sabi niya dito, ito daw yung paghuhusga natin sa kultura ng ibang tao. Using our own culture. Dahil nakita mo na iba ang kultura mo sa kultura ng mga kasama mo, iba yung ginagawa mo sa ginagawa nila, tina-judge mo sila. Yung parang pinipilit mo na dapat itong kultura namin yung masusunod, hindi yung kultura ninyo. Ini-insist mo, unlike cultural relativism, na talagang nag-a-adjust yung mga tao sa isa't isa. Si cultural ethnocentrism, ito yung pinapakita mo na ay kami, or let's say for example, kapag kayo yung pinakamarami sa isang lugar na yan, tapos may mga minority groups doon na iba ang kultura nila, tapos yung kultura ng maraming grupos, ini-insist nila na, oy, dapat ito ang gagawin natin or dapat kultura namin na mas marami ang susundin ninyo or gagawin ninyo dahil mas marami kami. Mas maganda ang kultura namin. Okay? So parang nagiging superior yung kultura ng isang tribo ng tao sa isang tribo din. Halimbawa na lang, so gamit tayo ng letter A at letter B. Okay, so si letter A or si person A ay galing sa isang tribo. Si person B galing din sa ibang tribo. So, yung dalawang tao na yan, nagsama sila sa isang lugar. Okay? At ang pinag-uusapan nila tungkol sa pag-aasawa. Sabi ni person A, ano ba ang gagawin natin kapag ikaw ang lalaki kasi lalaki silang dalawa? Ano bang gagawin natin kapag ikaw pag gusto mong asawahin yung babae? Sabi ni A, tinanong ni A kay B. Sabi ni B, syempre kapag ako ang mag-aasawa, magbibigay ako ng 3 dahil alam ko naman na, dahil sa paniniwala, 3 baboy sa magulang ng babae na nililigawan niya. Dahil ganyan ang paniniwala namin, nagbibigay kami ng 3. Tapos sabi naman ni A, grabe naman ang mahal niyan, kami isa lang. Okay lang yung isa. Sabi ni A, meron kasi akong nililigawan na dalaga galing sa lugar ninyo. So kapag asawain ko siya, isa lang ang ibibigay ko. Dahil yun ang alam ko na kultura namin dito. Na kapag mag-aasawa daw kami, may una kaming ibibigay na baboy bago yung kasalan na bongga. Okay, so sabi naman ni B, dapat ikaw ang mag-adjust dahil ikaw ang nandito, ikaw ang pupunta or mag-aasawa sa tagalugar namin. Pero makikita natin sa sample na yan na pag in-insist pa ni person A, yan yung tinatawag nating cultural ethnocentrism. Okay? Ini-insist mo na superior ka, hindi ka nag-a-adjust sa kultura ng iba. Dahil ang alam mo, ang kultura mo ang
kultura mo ang mas maganda at mas maganda, mas pinapaniwalaan mo na maganda ang ginagawa ninyo without considering others, without learning also the cultures of others. Okay, so that's all again for this time, and I hope that you were able to understand further. If you have any question, please don't hesitate to write them down in the comment section. And if you are new to my channel, please don't forget to like this video today, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel in order for you to get updated on all my video uploads every week. Okay, so goodbye everyone!